Kung wala kang itinatago, haharap ka sa isang hamong maglalantad ng katotohanan. Isang mapayapa at masaganang araw po sa ating lahat. Ako po ang inyong lingkod, Tagapanood TV. Welcome back po dito sa ating YouTube channel at Facebook page. Isa na namang araw ng reaction video mga tagapanood. Pero bago po tayo magpatuloy, nais ko lang po kayong imbitahan, lalong-lalo na po sa mga bagong napadaan lang dito sa ating channel, na huwag po sanang kalimutan na mag-subscribe. Hit nyo na rin po notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video nating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood, ating ang babasahin at pupusuan. So simulan na po natin ang ating reaction video sa araw na ito mga tagapanood. Let's do this! May pahabol na tirada si dating Pangulong Rodrigo Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos kagabi. Bukod sa paulit-ulit na tinawag na adik, may hamon pa si Digong kay PBBM. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Buong araw na nahimik si dating Pangulong Rodrigo Duterte kahapon matapos ang banatan nilang dalawa ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Pero pagsapit ng gabi, dito na siya nagpakawala ng panibagong tirada. Sa kanyang press conference sa Davao City, nanindigan si Duterte na kabilang sa drug watch list ang Pangulo, sabay banat sa PIDEA na tila raw kinampihan ng Pangulo. Ang PIDEA, wala raw record. Itong mga PIDEA na itong mga ugok na to. Sino ba nung PIDEA magbigay ng... Ikaw ang PIDEA magbigay. Oh, sir, ito yung record mo doon sa narco. Kaya naman giit ni Duterte, siya na mismo ang maglalabas ng listahan kapag nakakuha siya ng kopya. Kung presidente maghingi sa sarili niyang derogatory report, ibigay mo? Siyempre, magsabi talaga wala. Tingnan mo, pag nawala na si Marcos, di ba maglabasa na naman yan? Di rin nagustuhan ni Duterte ang banat ni Marcos Jr. na apektado na ng fentanyl ang pag-iisip ni Digong. I think it's the fentanyl. It is highly addictive and it has a very serious side effects. PRRD has been taking the drug for a very long time now. Para magkaalaman na, hamon ni Duterte kay Marcos. Bakit ko iproba? It is for him to sit in the Luneta Park. Pagpakuha siya ng dugo doon, independent entity o doktor, magpakuha rin ako, o sige, pati ako, pakuha siya ng blood test. Oh, yun naman pala mga tagapanood, di magandang laban po yan mga tagapanood, di ba? Kasi sinasabi po ni Tatay Digong na cocaine user o addict po ito, si PBBM, nasa narcolist daw po ito. Sumagot naman po si PBBM na dahil po sa Pentylin na ginagamit daw po ni Tatay Digong, yung pain reliever po, malakas daw po yun daw po yung nakaka-apekto sa pag-iisip na ngayon ni Tatay Digong. Ngayon po mga tagapanood, ito po yung para sa akin mga tagapanood, ito po yung aking opinion na kung talagang parehas po sila si Tatay Digong nga di ba? Naninindigan siya na nasa narcolis po talaga si PBBM. Tapos si PBBM, katulad po na sinabi ko kanina, ganun din po yung sagot niya dahil Fentanyl daw po. Kaya nagiging drug dependent na daw po si Tatay Digong. Ito po yung magandang gawin nila. Tama po si Tatay Digong. Sabay po silang dalawa magpa-drug test. Doon po sa Luneta, umupo po sila parehas. Private na hospital doctor o kahit sino man po na pwedeng mag-drug test sa kanilang dalawa para malaman po talaga kung sino yung drug dependent sa kanila, kung sino po talaga yung tunay na nagsasabi ng katotohanan sa kanila na malinis sila, wala silang drug na tinitake. Kasi Tatay Digong kasi, given po yan, siyempre may mga karamdaman na po sa katawan yan. Meron pong tinitake yan, pero hindi po masamang gamot, mga tagapanood. Kasi yun po yung tinuturo ni PBBM na drug dependent na si Tatay Digong doon sa Fentanyl, doon sa pain reliever niya, yun ang nakaka-apekto, masama daw sa kalusugan yun. O, di ba? Di ngayon po para malaman po talaga kung sino sa kanila yung drug dependent na, kung sino sa kanila po talaga yung bangag. Labanan na po ito mga tagapanood. Magpa-drug test po silang dalawa. Oh, yun po yung talagang pinakamagandang gawin nila. Si Tatay Digong hinahamon siya Dapat sumagot siya kung talagang malinis siya, totoo sa sarili niya. Na wala siyang bahid na si PBBM mga tagapanood tinutukoy ko na wala po siyang bahid na pagdodroga sa katawan niya, lumaban po siya sa hamon ni Tatay Digong. Para po lahat po ng katanungan ng sambayan ng Pilipino ng 31 million na bumoto po pabor sa kanya,
mawalan po ng agam-agam, 'di ba? Na talagang malinis po siya at never siyang tumikim ng anumang drugs, 'di ba? Sa doon po masasagot po yung mga katanungan ng tao at malilinis din po yung pangalan niya. At 'di ba, pagka nangyari po nag-negative siya, lalabas po na nagsisinungaling lang si Tatay Digong. Pero para sa akin mga tagapanood, pag hindi po siya lumaban sa panawagan ni Tatay Digong about sa drug test, ako po yung maniniwala kay Tatay Digong kasi lahat po ng mga binitawan niyang mga salita diyan, lahat po ng mga sinabi niya noon na kung sino yung nasa drug list. Totoo pong nasa drug list po talaga mga tagapanood at napatunayan niya po yan ng paulit-ulit. Kaya po hanggat hindi po sumasagot o lumalaban si PBBM, mananatili po sa kaisipan ko na baka po talaga gumagamit siya. So yun lang po mga tagapanood, no? Nagustuhan niyo po yung paksang ating tinalakay sa araw na to. At kung kayo bago lang po na napadaan dito sa ating channel, huwag niyo po sanang kalimutan na mag-subscribe. Hit niyo na rin po notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video nating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood, atin yung babasahin at pupusuan. So hanggang sa muli po, ito yung Tagapanood TV. Komento at opinion lamang, wala pong personalan. Paalam po at mabuhay po kayong lahat.